Alam mo, habang pinapanood ko ang balitang to, hindi ko mapigilang mapaisip. Ito na kaya yung simula ng bagong yugto para sa Pilipinas? Kasi sa totoo lang, matagal na tayong nasa likod ng linya pagdating sa depensa sa dagat. Sa dami ng panggigipit, pananakop at pananabutahe, sa West Philippine Sea, parang ilang ulit na tayong napatalsik sa sarili nating bakuran. Pero ngayon, ibang tunog ang hatid ng pagdating ng BRP Miguel Malvar. Ibang lakas, ibang mensahe. Hindi lang ito basta barko. Isa itong pahiwatig. Isang pagpapakita na gising na ang Pilipinas na handa na tayong itayo ang sarili nating depensa, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan. Kasabay ng paggunita sa araw ng Kagitingan, layon pa itong pagtibayin sa pagdating ng BRP Miguel Malvar, ang ipapangalan sa panibagong warship ng Philippine Navy. Pagbibida ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, magsisilbi itong self-reliant defense posture ng Pilipinas. Kung bakit ito nasabi, alamin sa report ni Edniel Parosa. Winelcome ng Pilipinas ang pinakabago nitong sasakyang pandigma, isang corvette na papangalan ng BRP Miguel Malvar. Dumaong na sa Subic, Zambales ang FFG-06 na isa sa dalawang warship na bunga ng kasunduan sa Hyundai Heavy Industries mula sa South Korea. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagtanggap sa magiging BRP Miguel Malvar na magagamit umano hindi lamang sa pagprotekta sa katubigan ng bansa, kundi para maging interoperable sa mga kaalyadong nasyon. Batay sa Philippine Navy, kaya ng BRP Miguel Malvar ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft operations. Binigyan din ni Teodoro ang pagiging kritikal ng Miguel Malvar para simbolohin ang self-reliant defense posture ng bansa na tumutukoy sa kakayahan nitong depensa ng sarili at umasa sa sariling teknolohiya para sa nasabing tungkulin. Kasabay naman ng paggunita sa araw ng Kagitingan, naniniwala ang kalihim na alay sa mga naunang bayani ang pagpapalakas ng bayan sa hukbong dagat bilang backbone ng target na Blue Economy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At hindi rin aksidente na dumating ito kasabay ng araw ng Kagitingan. Para bang sinasabi ng gobyerno na alalahanin natin ang tapang ng mga nauna sa atin. At ngayon, tayo naman ang may tungkuling tumindig. Nang marinig ko si Secretary Gibo Teodoro na nagsabing ang barkong ito ay simbolo ng self-reliant defense posture ng bansa, napangiti ako. Kasi matagal na nating minimiti yan na hindi na tayo aasa sa ibang bansa sa bawat banta, na tayo mismo ang magiging unang linya ng depensa para sa ating mga karagatan, para sa ating mamamayan. Isipin mo to, isang corvette na kayang lumaban sa himpapawid, sa ilalim ng dagat at sa ibabaw nito. Anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft. Hindi ito laruan. Isa itong seryosong hakbang para sabihing hindi kami magpapasindak. At higit pa roon, kaya nitong makipagtulungan sa ating mga kaalyado. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakikikabit, kasama tayo sa laro, may ambag tayo. Pero alam ko rin, hindi sapat ang isang barko. Hindi sapat ang teknolohiya lang. Ang tunay na tanong, may mindset na ba tayo bilang mga Pilipino para alagaan at itaguyod ang mga ganitong hakbang? Kasi pwedeng may armas ka, pero kung walang pagkakaisa, wala ring saysay. Kung hindi natin ipaparamdam sa mga nasa paligid natin, lalo na sa mga kabataan na mahalaga ang soberanya, baka tuluyang makalimutan kung para saan ang mga ganitong proyekto. Ang depensa ay hindi lang responsibilidad ng militar. Isa itong panawagan sa bawat Pilipino na pahalagahan ang ating kalayaan. Kaya nga habang pinapalakpakan ang pagdating ng BRP Miguel Malvar, sana kasama rin doon ang mulat na pagtingin sa realidad na may mga puwersang gustong bawiin sa atin ang hindi kanila. At nasa ating lahat ang responsibilidad na pigilan yon. Gusto ko ring purihin ang pagkakabuo ng barkong ito sa ilalim ng kasunduan sa South Korea. Ibig sabihin, marunong tayong pumili ng mga kaalyado. Marunong tayong makipag-ugnayan sa mga bansang nirerespeto tayo. At sana, ito ay maging simula ng mas malawak pang modernization efforts hindi lang ng hukbong dagat kundi ng buong armed forces. Sa mga susunod na taon, gusto kong makita ang mas maraming ganitong kwento. Hindi lang sa TV, kundi sa aktwal sa mga karagatan natin, sa mga pier, sa mga baybayin. Gusto kong maramdaman na bawat hakbang ng bansa ay may direksyon, may tapang, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa BRP Miguel Malvar. Hindi lang ito tungkol sa isang corvette. Ito ay tungkol sa atin sa kung paanong ang isang bansang matagal nang sinusubok ay muling bumabangon. Bitbit ang tapang ng mga bayani at muling itinatayo ang bandila sa gitna ng unos.
Dumating na sa bansa ang bagong acquire na corvette ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay pinangalanan ng BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito anya ay magsisilbi ring mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyon ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Hanggang huling sandali, magsisilbi pa rin para sa bayan ang lumang BRP Miguel Malvar PS-19 ng Philippine Navy. Ito ang tatargetin para palubugin sa isasagawang maritime strike na isa sa mga highlight ng balikatan exercise kung saan magtutulong-tulong ang mga asset ng Pilipinas at Estados Unidos na palubugin ang barko. Yes. Well, it will serve its purpose to showcase that we have transitioned from a legacy navy into a modern navy. Ang BRP Miguel Malvar ay formal na na-decommission noong 2021 pagkatapos magsilbi sa Philippine Navy ng mahigit 44 na taon. Pero unang ginamit ito ng Estados Unidos noon pang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng giyera, naipasa ito sa Republic of Vietnam bago makuha ng Pilipinas noong dekada 70. Bago pa ito nagretiro noong 2021, huling na-deploy ang barko sa Western Mindanao. Ipinadala rin ito sa West Philippine Sea sa Julian Felipe Reef Incident noong 2021 kasama ang BRP Jose Rizal at iba pang Del Pilar class vessel ng bansa. Isang buwan bago ang decommissioning, na-assign ito sa Naval Forces Southern Luzon para magsagawa ng naval operation laban sa Communist Terrorist Group. Itinuturing itong most decorated Philippine Navy vessel ng Philippine Navy. She is still the most decorated warship of the Philippine Navy. BRP Miguel Malvar produced more than 20 flag officers, to include several flag officers in command and to include a commandant of the Philippine Coast Guard. Si Captain John Percy Alcos ang huling kapitan ng barko bago ito iniretiro noong 2021. Kasama ang iba pang mga naging commanding officer ng PS-19. Aminado siyang nalulungkot sa gagawing pagpapalubog ng makasaysayang barko. Gayunman, kapalit naman anya nito ang mga makabagong barko para sa Philippine Navy. Lahat kami siyempre malungkot. Pero just like anything na progresibo, we have to let go of the past. That doesn't mean that we have to forget the past, but we have to move on. We now have a modern Navy, so we have to embrace na moderno na ang ating Philippine Navy ngayon. Ngayong Abril dumating sa bansa ang pinakamodernong barko ng Philippine Navy na ipinangalan kahalili ng lumang PS-19, ang bagong guided missile frigate. Ito ang BRP Miguel Malvar FFG-06 na una sa Miguel Malvar class. Idinisenyo ito na may kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface, anti-submarine, electronic warfare at maritime patrol and surveillance. Well, BRP Miguel Malvar together with her sister ship, BRP Diego Silang, are state-of-the-art warships. We aim to achieve a certain level of credible defense posture with the acquisition of these ships, and hopefully in the next few years with the delivery of the OPVs and several other platforms for the Philippine Navy, we will finally achieve finally being a modern and credible navy that our maritime nation can truly be proud of. Sa May 5 isasagawa ang maritime strike exercise sa San Antonio, Zambales. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.